Balikan po natin si Gerard de la Peña kung dahil ng pagpapaliban ni Pangulong Marcos doon sa EDSA rebuild. Gerard, hindi na rin tuloy ang odd-even scheme. Tama ba? Tama ka dyan, Bok. Hindi na nga muna tuloy yung planong odd-even scheme dito sa EDSA dahil nga sa pagkakapospone nitong EDSA rebuild. At dahil dyan, hindi na rin tuloy yung libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 at gayon din sa NLEX-SLEX Connector Road. Pero ayon sa DOTR, tuloy pa rin yung plano nilang pagdadagdag ng tren at pagpapalawig ng oras ng operasyon ng MRT Line 3 para sa mga commuter. Gayon din ang pagdaragdag ng ekstrang mga bus dito sa EDSA busway. Tuloy din ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kahapon nang ipinag-utos ni Pangulo na i-postpone ang EDSA rebuild dahil gusto raw niyang paikliin ang rehabilitasyon. Imbes na 2 taon nga, ay dapat daw tapusin ito sa loob ng 6 na buwan. Nababahala kasi ang Pangulo sa magiging epekto nito sa mga commuter at motorista. Binigyan din ng 1 buwan ng DPWH, DOTR at MMDA para magpakita ng bagong plano sa Pangulo. Well, Gerard, paano ngayon yung mga contractor na nanalo dun sa rebuild? Kung walang matutuloy na EDSA rebuild, I think that's mga 7 to 8 billion pesos. Well, ayon sa DOTR nga, kahit may mga contractor nang nanalo dito sa bidding, hindi mo na maya-award yung kontrata sa kanila. Ang tanong ngayon, hindi ba nakonsulta yung iba't ibang mga grupo kaugnay sa mga ipapatupad na policies habang ongoing ang pagpapagawa dito sa EDSA? Narito ang sagot ni Transportation Secretary Vince Dizon. We really try to find the best possible mitigations to alleviate potential problems caused by the EDSA rebuild project. Balik sa inyo dyan, Bo. Okay, ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Reliance.